mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Gandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay intended for August 10, 2025 sa ating radio broadcast. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ng 1 or 2 days before the radio broadcast. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan kong charitable deeds. When to hide or to display. Mga gawaing masasabi nating generous o tinatawag nating pampubliko, kung kailan ipalalabas at kung kailan naman itatago. When to hide or when to display. Kailan itago o kailan ipalabas. Ang ating pong teksto ay Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Babasahin po muna natin ito sa wikang English using the King James Version. Matthew 6 verses 1 to 4. Ganito po ang sinasabi. Take heed that you do not alms before men, to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound the trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand is doing, that thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. Matthew chapter 6, verses 1 to 4, using the King James Version. The Filipino version of what we have read in the book of Matthew chapter 6 verses 1 to 4, ganito pong sinasabi sa ating Biblia. Ang bagong tipan, magandang balita na version. Pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo namang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinaguga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay gantimpala sa inyo. Alright, kung titiyan po natin sa wikang English, sabi doon sa last verse, that thine alms may be in secret, and that thy Father which sitteth in secret himself shall reward thee openly. So nakikita natin doon sa translation sa wikang English, sikreto nga ang pagbibigay ng abuloy o tulong, at ang iyong Ama sa langit, ang ating Ama sa langit, sikreto niya, alam niya yun hindi alam ng iba. Pero kapag tayo ay binigyan na pala ng gantimpala ng ating Ama sa kalangitan, ito ay magiging hayag, malalaman ng buong katauhan. Yun po ang sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 4. Now, dumako na po tayo sa ating introduction. Si Apostol Pablo po sa Galacia, Kapitulo 6, talatang 10, ay sinabi niya ang ganitong mga salita. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So sabi ni Pablo, kapag tayo ay may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti o kabutihan sa lahat ng tao, lalong na sa ating mga kapatiran o kasama sa iglesia. Galacia 6:10. Now, ang katanungan,
Is there a conflict between the statement of Jesus and Paul? May paglalaban ba sa sinabi ng Panginoon at sa sinabi ni Pablo? Sabi kasi ng Panginoon, pag gumawa tayo ng kabutihan, huwag mong ipaalam, huwag mong pagmayabang na gumagawa ka ng kabutihan. Subalit si Apostol Pablo naman sabi niya, habang tayo ay may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatiran. Galatia 6:10. Ngayon, atin pong pagbibigyan ng tinatawag na reconciliation ang dalawang statement na ito para hindi naman magkaroon ng tinatawag na confusion o kaguluhan sa pag-iisip ng maraming tao. There seems to be a contradiction between Paul's statement and the Lord's statement. So let us know the truth. As Jesus Christ said in the book of John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So yun po ang ating mensahe para sa radio broadcast August 10, 2025, second Sunday of the month of August, intended for, of course, preferably Baguio, Benguet, La Union, Cordillera Region, Pangasinan, at sa lahat pang inaabot ng ating radio broadcast. And of course, we would like to give thanks to our main sponsor, World Radio International, based in Whites Ferry Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ang iyong pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, of course, Brother Dan Oliva. Dumako na po tayo sa ating lessons. Number 1, this lesson will be discussing the following points. Number 1, what is the right motive for doing good works? Ano pa ang damang motibo sa paggawa ng kabutihan? Number 2, what are the rewards for doing charitable deeds? Ano ba ang magantimpala kapag tayo ay nagkakawang gawa? Yun yung pinag sabihin ng charitable deeds. Sa wikang Ingles, charitable deeds. Pero sa salitang atin, what tawag nating kawang gawa. Number 3 point, good works from wrong reasons or wrong motives. May mga gumagawa ng kabutihan, pero ang kanilang dahilan o kanilang motibo ay hindi tama. So yan pong mga tatalakay natin sa ating leksyon dito sa umagang ito based on the book of Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Sana po nakikinig kayo, at kung hindi po kayo napag-subscribe sa ating YouTube channel, kayo po ay nanya namin para kayo ay mabigyan ng notification every time we have new videos. Every week po mayroon tayo. And I'm hoping and praying na itong mga mensahe na ganito po ay hindi lamang para sa inyo, sa inyong kapamilya, kundi para sa mga kaibigan, para rin sa ibang miyembro ng iglesia at sa mga hindi pa nagiging miyembro ng iglesia. This is actually one way of evangelizing people who are not yet in the kingdom of the Lord. Now, let's first go to the first portion of our discussion. What is the right motive for doing good works? Ano ba dapat ang maging motibo o dahilan o rason para gumawa tayo ng kabutihan? May sinasabi po ba ang Biblia? The right motive for doing good works, of course, is to please God. Pasayahin natin ang Panginoon. Bigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoon sa lahat natin na ginagawa. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo mismo sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So, yan po yung right motive. Sabi ng Panginoon, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Yung ilaw po hindi literal na ilaw. Kung di sabi niya, sa lahat ng tao, kapag nakita na nila ang inyong magagandang gawa. So yung ilaw po, yung magagandang gawa ng isang Kristiyano, at pupurihin nila ang Ama sa langit. So when we do good things or good works, let us be sure na ang kapurihan ay hindi napupunta po sa atin, kundi doon sa ating Ama sa langit. Always say, praise God, glory to God. Ito ay gawain ng Diyos. Instrumento lang po ako ng Panginoon. Doon sabihin na ito galing sa akin, ako purihin niyo. Hindi po yan dapat nasabihin ng isang Kristiyano. Ano pa? Therefore, brothers and sisters, when we glorify God through our good works, we are pleasing God. Kapag tayo ay gumawa ng kabutihan,
At hindi tayo ang nabibigyan ng kapurihan, kundi ang Panginoon Diyos. Tuwang-tuwa ang ating Panginoon dyan sa gawain na yan, mga kapatid. Ano pa sabi ni Jesus Christ mismo? Matthew 7:21, napakalinaw po. We cannot enter the kingdom of heaven by just calling Jesus as Lord, but by doing the will of the Father in heaven. So kahit marami kang ginawang kabutihan, hindi ka rin makakapasok sa langit. Kahit tawagin mong Panginoon si Jesus, kung hindi mo naman tinutupad, sinusunod, ang kagustuhan, ang kalooban ng Ama sa langit, hindi ka pa rin makakapasok sa kaharian ng langit. Ito po yung kaharian ng langit. Of course, it's not only entering the church. It's very easy to become a member of a local congregation by just being baptized, attending church services. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Kristo ay ang pagpasok sa kaharian, sa kalangitan, on the judgment day or after the judgment day. Kung wala na po tayo sa mundong ito. We are already spirits. We are like angels. At makikita natin ang Diyos ng harapan, mukha sa mukha. So, let us try to know what is the will of the Father and doing good works so that we will be pleasing God and not to be seen by men only. Ulitin ko po, dapat alamin natin ang kalooban at kagustuhan ng Ama kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan para siya ang mapasaya natin, siya ang mabigyan ng kasiyahan at hindi para tayo ay purihin lamang. Of course, sa social media ngayon, mayroon tayong post, may baptism dito, may baptism doon, may preaching dito, may Bible study doon. Yan po ay for information purposes. Pero pag ang ating main purpose is just to be praised by men, mali po yan mga kapatid. Dapat ang purpose niyan, of course, mayroon tayong mga sponsoring congregation, may sponsoring persons tayo para alam din nila. Pero dapat po ang motibo natin, ang dahilan kung bakit natin ginagawa yan ay para masiyahan ang ating Ama sa kalangitan at hindi yung pupurihin lamang tayo. If we are only seeking the approval of men, hindi po yan kasiyasiya sa harap ng ating Panginoong Diyos. So therefore, when we do our righteous deeds, brothers and sisters, to receive earthly glory only from men as a reward, that is hypocrisy. Pakitang tao lang po yan kung sakaling ang mga gawain natin ay ginagawa natin para purihin tayo ng ating Panginoon. Yan ay hypocrisy. Pakitang tao. Hindi po katotohanan yan dahil ang kapurihan ay hindi napupunta sa ating Panginoon kung hindi sa ating sarili. Lahat naman ng bagay hindi naman galing sa atin. Galing po lahat sa Panginoon. When we were born into this world, we came nothing, empty. Hubad tayo lahat nang tayo ipinanganak sa mundong ito. And in fact, when we leave this world, brothers and sisters, we will still be naked. Hubad pa rin tayo. Tatanda natin yung example o kwento ni Alexander the great conqueror of Greece. He conquered the whole world up to the age of 32. 32 lang siya po nang namatay. But before he died, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, generals, sabi niya, 3 bagay ang gawin niyo. Number 1, ang magdadala ng aking kabaong ay mga doktor o mga manggagamot. Number 2, sabi niya, ang dadaanan ng lahat papunta sa aking libingan ay sabuyan no niyang ginto, mga pilak, coins, golden coins, etc. All kinds of riches na nakulimbat nila. And the last request ni Alexander the Great, sabi niya, ilabas ninyo ang aking 2 kamay sa kabaong. Anong ibig sabihin ni Alexander the Great? Number 1, sabi niya, bakit doktor ang magdadala ng aking mga kabaong, ang aking kabaong? Kasi patunay na kahit sinong doktor sa buong mundo ay walang makakagamot sa tao kung panahon niya nang mamatay. According to Hebrews 9:27, it is appointed for man once to die. At kapag itinakda na ng Panginoon Diyos, wala po tayong magagawa, mga kaibigan at mga kapatid. Number 2,
Bakit isasabog yung mga ginto at pilak? Sapagkat sinabi ni Alexander the Great, yan ay patunay na yung pera na yan, hindi talaga natin madadala sa kabilang buhay. Hanggang libingan lang yan o hanggang dito lang yan sa lupa. So we cannot bring any kind of riches when we enter into the kingdom of God or when we go to eternal punishment. And number 3, bakit nakalabas ang kamay? Ang ibig pong sabihin ni Alexander the Great, when we were born into this world, we came nothing. Hubad po tayo. So, yung kamay na nakalabas, empty. Ang ibig sabihin, walang hawak, walang dalang pera o anuman. Nagpapatunay na kapag tayo umalis sa mundong ito, when we die and we go to the eternal kingdom or eternal punishment, wala po tayong madadala kahit 5 o sabi na lang 25 centavos or 10 centavos na pera po natin. So mga kaibigan at mga kapatid, yan po ay mensahe na galing sa kwento ni Alexander the Great. Now, as the Father sees our good works, yung binasa natin kanina sa Matthew chapter 6 verse 4, as the Father sees our good works in secret, all rewards from Him will be open and known to all. Tingnan nyo kapag tayo gumawa ng kabutihan, sikreto nga, hindi natin ipababalita. Alam ng Panginoong Diyos sa langit, sikreto nga Subalit, kapag tayo ay binigyan ng gantimpala ng ating Ama sa kalangitan, kapatid, kaibigan, sasabihin ng Panginoon Diyos yan. Malalaman ng lahat na yan ay galing sa iyo at ang kapurihan ay hindi galing pa rin sa iyo, kundi galing sa Panginoon at dapat ang mga nakareceive o nakatanggap, dapat purihin nila ang Panginoon. So God, therefore, will repay each person according to what he has done, into those who by persistence in doing seek glory and immortality, He will give eternal life. Romans chapter 2, verse 6 and 7. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay magbibigay ng kantipala ayon sa ating mga ginawa, sa ating patuloy na paggawa ng kabutihan at paghanap ng kapurihan sa ating Panginoon Diyos. In doing good, seek glory, honor, and immortality, He will give us eternal life. So anong kapalit, mga kaibigan at mga kapatid, ng lahat ng biyaya? Kung ang ating Panginoong Diyos, ang ating pinupuri, binibigyan ng kapurihan, karangalan, every time we do good works, and not to be praised by men, ano ang gantimpala? Ayon kay Apostol Pablo sa Romans chapter 2, verse 6 to 7, eternal life in heaven. Buhay na walang hanggan, kasama ng Panginoon, kasama ng ating mga mahal sa buhay, kasama ng mga anghel. Let's go to the second part of our lesson. Rewards for doing charitable deeds. Pakiulit na lang po ito. Ano po ang mga gantimpala? Another emphasis ng mga paggawa ng kabutihan, mga pagkakawang gawa. Ang isang Kristiyano, hindi lamang dapat tumulong sa kapareho niyang Kristiyano. Ayon sa binasa natin kanina sa Galatia chapter 6 verse 10, let us do good things to all men. Gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Hindi lang limitado sa iglesia, pero specialmente ang mga miyembro ng iglesia. Yun pong sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia Kapitulo 6, talatang 10. Pero may mga kapatiran, hindi ko alam kung kapatiran talaga, pero sabi nila, mga kapatiran din sila, ang kanilang posisyon o pagtuturo, ang pera daw ng iglesia para lang talaga sa iglesia. Hindi para sa hindi miyembro. Kung gusto mo tumulong sa hindi miyembro, galing daw sa iyong sariling bulsa, hindi yung pinigay mo na doon sa iglesia. So, yun po kanilang tinuturo. Alright, so pareho lang po yung pera binigay mo sa Panginoon, pera sa bulsa mo. Galing lahat yan sa Panginoon. Hindi naman sa iyo yan. Wow! Another reward, hindi lamang scriptural po ang reward ng pagbibigay. Number 1, giving to others triggers the release of endorphins. Itong endorphins po, ito po yung mood boosters, pampalakas ng ating damdamin, leading to happiness and reducing stress. Ulitin ko po
Giving to others triggers the release of endorphins or mood boosters ng ating katawan, leading to happiness and reducing stress. So ang pagbibigay pala mga kaibigan at mga kapatid, pag tayo mapagbigay, mapagkawang gawa, ito po ay nagre-release ng tinatawag nating endorphins, yung moods ng ating pisikal na katawan, at ang resulta po, kasiyahan. At it will reduce stress. Yung talagang parang naguguluhan ka, hindi mo alam sa buhay. So pag nagbigay ka pala sa ibang tao, sa ibang mga kapatiran, nababawasan yung stress mo. Parang napapalitan ng kasiyahan sa halip na kaguluhan sa iyong pag-iisip, ang kapalit po noon ay kasiyahan. Yan po yung tinatawag nilang physical chemical effects sa ating katawan. Number 2, it also gives a sense of purpose and meaning of life, connecting them to a greater cause. So, ang pagbibigay pala, ang pagkakawang gawa, parang binibigyan mong kahulugan ang iyong buhay. At ano yung kahulugan na yun? Yung higher purpose or a higher goal. Ano sabi ng writer ng Hebrew? Chapter 13, verse 16. Hebrews 13:16. And do not forget to do good and to share others with such sacrifices, for God is pleased. So pag nagbibigay tayo ng kabutihan sa mga tao, sa kawang gawa, sa mga tinatawag nating sacrifices, anumang sacrifices, pwedeng pera, pwedeng serbisyo, masaya po ang ating Panginoon ayon sa sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 16. Number 3, it can also lead to new social connections and stronger sense of community relationship. Anong ibig sabihin? Napapaganda, napapalakas po ang ating public relation. Kailangan po ng isang Kristiyano ang magandang relation, magandang image, parang politiko Pero hindi po yan pakunwari, gagandang iyong imahen para mapalapit sila sa Panginoon at magkaroon sila ng interest na maging membro ng Iglesia ng Panginoon, maging Kristiyano na katulad natin. Alright, ano pa? Sabi dito sa Hebrews 13:12, ano sabi ng Hebrew writer? Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. So sabi nito, maging matulungin ka sa mga kahit hindi mo kakilala. Baka of course we have to use our wisdom also. Kahit hindi mo kakilala, humingi ng tulong, hindi pa miyembro ng iglesia, sabi ni Hebrew writer, Hebrews 13:12, baka yun ay padala ng Panginoon. Nagkatawang tao lamang, maaring messenger ng Panginoon, sinusubukan lang tayo, hindi natin alam. So, sabi ni Hebrew writer, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unaware. So, hindi nila alam, mga anghel pala yun. Yun ang sabi doon, Hebrews 13 verse 12. Number 4, charitable actions inspires others to be more generous and compassionate, creating ripple effects of good deeds. So pag gumawa tayo ng kabutihan, nagiging inspiration po tayo ng ibang kapatiran, ng ibang tao. Ito pala mapagbigay kahit hindi naman mayaman, is generous. And so it will inspire others who have more money, perhaps more resources, to be also generous, good givers. So nakaka-inspire po. Kahit ikaw ay hindi mayaman, mapagbigay ka. So, ma-inspire mo yung mas maraming pera, mas maraming resources na maging mapagbigay, maging generous din sila. Ano sabi ni Apostle Pablo? 2 Corinthians chapter 9 verse 11, the Apostle Paul said, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. Napakaganda po sinabi ni Apostle Pablo. You will be enriched. Ikaw ay yayaman sa maraming paraan kung ikaw ay generous. Mapagbigay sa lahat ng okasyon at sa pamamagitan natin na mga Kristiyano, ang ating pagiging generous, ang pagiging mapagkawang gawa natin, mapagbigay, ay magre-resulta ng pasasalamat ng tao sa Panginoon. Matthew 5:16.
when we do good works, it will result to glorifying God. So yun po importante. Sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 11. And number 5, hindi pa po last ito. Under second point po natin, some associate charitable giving with entry into blissful afterlife or higher spiritual realm. No? Ibig pong sabihin, kapag tayo ay mapagbigay dito sa mundo, ang ating pong gantimpala ay hindi lamang dito sa mundo na ito, kundi sa kabilang buhay. Alam ng Panginoon Diyos yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ano sabi ni Apostol Pablo? Basahin ulit natin. Colosas 3:23-24. What did Paul say? Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Jesus Christ. Ulitin ko po. Ano man ang gagawin natin ng buong puso para sa Panginoon at hindi para sa tao, na alam natin sa Panginoong Diyos, tatanggapin natin ang ating gantimpala na galing sa langit kapag tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Colosas Kapitulo 3, 23-24. And lastly, what are the reward of doing good works? Giving can be seen as an act of worship and a way closer to God. So when we give, not only on Sundays, but even on ordinary days, and not only to members of the church, but even to non-members of the church, it is one way of worshiping God. Isang pamamaraan ng pagpupuri o pagsamba sa Diyos, and at the same time, it is a way closer to God. Isang pamamaraan na mapapalapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi naman talaga malayo ang Panginoon. Pero sometimes, some people think God is actually very far. Sabi ng isa, God is afar. Malayo daw ang Panginoon Diyos. Pero sabi ni Apostol Pablo, again, I will quote from the book of Ephesians, chapter 6, verse 8. Sabi ni Paul, knowing that whatever good anyone does, he will receive back from the Lord. Kung anong ginawa mo na kabutihan sa kapwa mo, Kristiyano man o hindi, kamag-anak man o hindi, sabi ni Apostol Pablo, he will receive back from the Lord. Ibabalik ng Panginoon Diyos sa iyo. Kung hindi pera, sa maraming pamamaraan, the Lord will always bless you, bless your life, bless your family, bless your work, bless your ministry, and other things with you. Yun po sabi ni Apostol Pablo dito sa Efeso Kapitulo 6, talatang 8. The last part of our lesson, meron bang mga taong gumagawa ng kabutihan for wrong reasons or wrong motives? Or sometimes, sabihin na natin, ignorance. Hindi na alam yung katuturan ng kanilang ginagawa o hindi na alam yung kahihitatatan. Meron pong nangyayari sa Biblia. Good works from wrong reasons or sabihin na lang natin, wrong motives or sometimes from ignorance. Kasi may halimbawa po sa Biblia na babanggitin natin. Number 1, in the book of 2 Samuel chapter 6, verse 6-7, the Bible reads, Uzzah reached out to steady the ark of God, and when the oxen stumbled, his intention was to prevent the ark from falling. So meron po sa sulat ni Samuel, ikalawang Samuel Kapitulo 6, talatang 6-7, ang pangalan po ng lalaking ito ay si Uzzah. Anong ginawa ni Uzzah? Wala po siyang masamang ginawa. Actually, maganda ang intensyon. Uzzah reach out to steady the ark of God. Yung ark of God, ito po yung parang box na dala-dalang ng mga Levites o mga priest. Doon po sa box na yon na may hawakan na 4 at mayroong 2 image ng angel na nakalukob. Nandun po yung 10 Commandments, original 10 Commandments na ginawa ng Panginoon. Nandun din po yung mana, yung tinapay na kinakain ng mga Israelites. Nandun din po yung tungkod ni Moses na ginagamit niya para panggawa ng himala at marami pang iba doon. So yun po ay sagrado. Ang pwede pong humawag doon ay mga pare, mga Levita. Ngayon, dala-dala po ito ng mga baka, nakalagay sa parang isang karo. Medyo na-outbalance yung karo,
malapit nang mahulog yung Ark of the Covenant, yung kahon na yon. Ngayon, si Usa naman, nakita niyang ganon, hinawakan niya yung Ark, hindi yung karo, kundi yung Ark mismo, yung arko, yung parang box. Yun ang intention niya po para hindi mahulog. Maganda ang intention. So, balit anong nangyari kay Usa? Namatay po siya, pinatay siya ng Panginoon, sabi ng Biblia. 2 Samuel chapter 6, verse 6. Bakit siya namatay? As a result of ignorance o probably neglect of the knowledge of God o kabutihan ng Panginoon, ang pwede pong humawak doon mga Levita, mga pare. Siya hindi naman siya Levita, ordinary siya na Israelite. And so God killed him because he did not remember or he did not obey the command of God that only priests, only Levites can hold the ark, at hindi mismo hinahawakan nila. Nakasakay po sa karo yun. And so, good work, wrong reason, or sabi ng Lating ignorance. Hindi niya alam yung dahilan kung bakit ginawa niya o dapat bawal. So the ark, therefore, brothers and sisters, sa Biblia, the ark was supposed to be carried by Levites. And it should not be touched. So therefore, anong kasalanan ni Uza? He was disobedient to the will of God. Ang command ng Panginoon, huwag hawakan ng ordinaryong tao. Katulad ni Eva doon sa Garden of Eden. Pwede kang kumain sa lahat ng bunga maliban sa isa. Isinuway ni Eva yun. So ganito rin ang nangyari kay Uza. Huwag niyong hawakan ang arko or the Ark of the Covenant, yung parang kahon na yun. Ang pwede gumawak yung mga Levita, mga pare. Pero hinawakan piniusa. Kaya siya ay namatay. Maganda ang intensyon. Namatay siya dahil hindi niya sinunod ang sinabi ng Panginoon Diyos. So in other words, brothers and sisters, this highlights that even with good intention, disobedience to God becomes wrong. Ano pong maraming example dyan? Halimbawa, ang intensyon natin, purihin ng Panginoon Diyos sa araw ng linggo. Wala namang utos ng Diyos na magsayawan tayo, magsigawan tayo sa pagpupuri ng Panginoon. Sa ngayong kapanahunan ng mga Kristiyano. Ng Old Testament, mayroon silang mga iba-ibang banda, may mga instrumento. Pero sa ngayong kapanahunan, wala pong utos sa New Testament o Bagong Tipan na gawin niya ng mga Kristiyano na magsigawan, mayroong mga musiko, instrumento, etc. So yun po ay good intention, but wrong procedure, wrong way of praising God. So marami pong another example, napakarami pong halimbawa sa Biblia. We can make this story long, but we can make another sermon out of that. Anyway, the Pharisees, for example, in the New Testament, panahon ni Kristo, were depicted as performing acts of charity and religious observance to be seen and praised by others rather than out of piety. Ito pong mga Pariseo, pinansin po sila ni Kristo kasi masyado silang reliyoso. Pero pag nananalangin sila, nasa daan, they were praying in the street corners to be seen of men, para makita lang ng tao, hindi para purihin ang Diyos. So that's another good work, pero wrong motive, wrong intention, wrong procedure. So yun po ang leksyon natin dyan. The parable of the talents, another example, from the book of Matthew chapter 25, verse 14 to 30. One servant, ang utos ng Panginoon, bigyan sila ng talento, yung parang pera yun eh. Yung isa 5, yung isa 10, yung isa 1. So yung 10, ininvest niya, ginamit niya yung pera para dumami. Yung pangalawa, 5, ginamit niya rin para i-invest. Pinarami niya. Pero yung isa, binigyan ng isa lang, dahil takot siyang mawala, inilibing niya. So nagalit yung kanyang Panginoon. Sabi niya, bakit mo inilibing? Sana inilagay mo lang sa bangko para kumita man lamang kahit konti. Ano pong reason dyan? The reason is, he has a good intention na hindi mawala yung binigay sa kanyang pera o talento, subalit ang pamamaraan ay mali. So sa buhay na ito, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pagsamba sa Diyos, maaaring tama ang intensyon natin. Tama na purihin natin ang Diyos. Subalit kung pinupuri mo ang Diyos, nakatingin ka sa isang ribulto, at yan ay bawal. Sabi doon sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Subalit ikaw,
gumagawa ng imahen, gumagawa ng ribulto, at sabi mo, ito ang Diyos ko. Yan po ay good intention, good purpose, subalit, mali yung pamamaraan. So nakita po natin mga kaibigan, kahit maganda ang ating layunin, kung mali ang pamamaraan, mali pa rin sa harap ng Panginoon Diyos. So mga kaibigan, yan po ang ating leksyon doon sa pinakalas po ng ating lesson for this morning na pinamagatan kong charitable deeds. When to hide and when to display. Alright. Dapat kahit na may intention tayong maganda, kung kulang naman ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, mali pa rin. Another reason, good works pero mali ang dahilan. Donating to charities to reduce one's tax burden is one example of good deed from a selfish motive. Meron pong mayayaman. Malaki ibibigay nila sa iglesia, sa kanilang lokal na iglesia, kung ano man yun. So, balit, ang purpose nila ay hindi para magbigay talaga, kundi mababawasan yung buwis na ibabayad nila sa BIR. So, this is one example, donating to charities or churches to reduce tax burden is one example of good deed from a selfish motive. Mabuting gawa, pero ang rason ay pansarili. So, mali po rin yan. Example, another, celebrities, yung mga artista, mga sikat na tao, they would do good deeds for press release, or sabi na natin, photo opportunity or photo op. So, may mga celebrities, mayayaman, mga artista, mga sikat na tao, gagawa sila ng kabutihan, hindi para purihin ang Panginoon, kundi purihin sila, magkakaroon sila ng magandang imahin sa publiko. So, yan po ay good deeds but for wrong reason. And last but not least, politicians, mga politiko, worldwide, hindi lang Pilipinas. Politicians also would make donations sometimes galing sa pera nila o galing sa taong bayan, using sometimes government money, pero ang purpose doon ay hindi talaga donation, kundi to improve their public images, para mapaganda ang kanilang imahen sa publiko, na para sabihin sila ay very generous, at nakalagay pa, donated by. Yung pera na yun, hindi naman galing sa kanila, galing pa rin sa gobyerno. So yun po yung mga halimbawa, mga kaibigan at mga kapatid, ng mga good works, subalit wrong reasons, wrong motives, and based on sinasabi nating ignorance. Alright, sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, conclusion. Thus we see therefore that there are two sides of doing good works as to the motives in the effect. So dalawang parte po ang paggawa ng kabutihan, ayon sa ating pansariling dahilan at ayon pa rin sa epekto. Number one, when the motive is selfish or self-glorification and to be seen of men primarily, it becomes wrong. So kung ang dahilan natin na paggawa ng kabutihan ay para purihin tayo ng tao, pagandahin ang ating imahin sa harap ng tao, yan po ay kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Mali po yan. The Pharisees at the time of Jesus' earthly ministry were good examples of giving and doing religious duties to be seen and praised by men. So, noong kapanahonan ni Kristo, ang maganda pong halimbawa ng mga tao na selfish, gumawa ng mga kabutihan, gumawa ng mga religious duties nila, prayers, etc., ay para lang makita ng tao. Yan po ay example ng maling uri ng pagbibigay para pangkitang tao lamang. And of course, today, when we do anything for the sake of pleasing men primarily, it becomes wrong and sinful. So, ang leksyon po natin, mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo ay gumagawa ng kabutihan para purihin lamang ng ating kaparehong tao, lalo na sa miyembro ng iglesia, it becomes wrong and sinful. Yan po ay kasalanan at hindi tama. Anong sabi ng Proverbs? Kawikaan, chapter 11, verse 18. Sabi ni Haring Solomon, the wicked man does deceptive work, but he who sows righteousness will have a sure reward. Kawikaan 11:18. Ang masamang tao ay gumagawa ng pandaraya. Deceptive. Pandaraya lang yun.
Subalit ang gumagawa ng katuwiran ng kabutihan, magkakaroon po ng gantimpala sa kalangitan. Proverbs chapter 11:18, Kawikaan chapter 11 verse 18. Conclusion po, mga kaibigan at mga kapatid. The Lord's brother in the book of James chapter 1:27 said, Santiago 1:27, sabi ni Santiago, pure religion and undefiled before God is to visit the sick, the orphans, the widows, and their affliction, and to keep oneself unspotted from this world. Kung talagang tunay nating gumawa ng kawang-gawa, hindi para sarili, kundi sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Sabi ni Santiago, ang mabuting reliyon, malinis na reliyon sa harap ng Diyos ay dalawin mo ang mga orphans, yung mga walang tatay at nanay, yung mga byuda, yung mga may sakit, at lumayo ka sa kasalanan ng mundong ito ayon sa iyong kagustuhan at sa pagpuri ng ating Panginoon. Pure religion, Santiago 1:27. And of course, to become pleasing to God, if you are not yet a Christian, kung wala ka pa kay Kristo, kayo po ay aming inanyaya. Number one, if you really want to become a true Christian, you have to believe in Christ, you have to believe and to be baptized to be saved. Ayon sa Marcos 16:16. Pagsisihan mo rin ang iyong kasalanan, ang magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng iyong kasalanan at sa pagkanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. And, of course, kung kayo po ay kumbinsido na gusto namin kayong tulungan, today is the day of salvation. Now is the acceptable time, sabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto Kapitulo 6, talatang 2. And finally, please remember that Jesus Christ is inviting everybody. Wala pong kahit isa na hindi iniimbita ng Panginoon. Lahat po tayo. Sabi ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo, at bibigyan ko kayo ng spiritual na kapangyarihan, sapagat ang aking pabigat ay magaan lamang, at matatanggap kayo ng spiritual na kapahingahan. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. O Lord our God, we thank you for the lesson. We thank you for our sponsor, White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA, through World Radio. We thank you for our sponsor, Brother Rico G. Canlas and family. We thank you for our partner, Sister Dina and June Kaugiran of Metro Manila Congregation. We also thank you for Sister Rose and June and Talasco sa Canada, Ed and Sister Beulah Lauder dyan sa California, Brother Nards Tuanyo and Bibing dyan po sa Dao Capiz, Greg and Sister Luz Manuel dyan po sa Pangasinan, Brother Jonathan and Annalyn Ramos sa Pangasinan pa rin. And of course, all over the Philippines, I would like to mention my sister Evelyn in Cebu, my nephew and Michael and Sarah dyan sa San Fernando City, Pampanga, and all the brothers and sisters all over the Philippines, over the world. God bless us all. And we ask the Lord to continue blessing this ministry through the radio and of course through the YouTube. We ask Thee to cleanse us from our sins, O Lord. And as we pray and ask these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord of our salvation. Hosts on high His power proclaim. Heaven and earth and all creation laud and magnify His name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.